Arestado sa Cebu ang isang Koreanong sangkot umano sa malaking scam sa kanilang bansa. Pahirapan ang pagtugis sa dayuhang miyembro pa pala ng ahensya roon na katumbas ng NBI. Nakatutok si John Consul. Exclusive. Matapos ang 4 na buwang paghahanap, naaresto sa parking lot na ito sa Lapu-Lapu, Cebu ang isang Koreanong pugante. Di basta-basta ang paghuli ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, lalo't miyembro ito ng Seoul Central Prosecutor's Office na katumbas ng National Bureau of Investigation sa South Korea. Kaya nahirapan kahit ang mga Korean authorities na hulihin siya nung masangkot siya sa malaking scam doon. Sa pagiging law enforcement agent niya, so maalam siya, alam niya yung sistema namin, alam niya kung paano magtatago o tatakbo sa batas. Ayon sa BI, umabot ng halos halagang katumbas ng 70 milyong piso ang natangay ng suspect sa 75 individual sa Korea sa pamamagitan ng Yongjae scam. Itong Jonesy scam na to ay isang sistema ng real estate na sa Korea kung saan kumukuha sila ng 50% na amount ng mga pinapaupahan nilang apartment or condominiums. Supposedly ibabalik nila ito after the contract. Imbis na ibalik after the contract ay tinakbo na nila yung pera. Nakadetene na ang 35 anyos na Koreanong pugante sa detention center sa Bicutan. Wala pa rin siyang pahayag. Sa ngayon, mag-undergo siya ng clearance bago natin siya ipa-deport. Iimbestigahan din natin kung may mga na-involve na rin na locals dito or Filipino or other Korean nationals sa kanyang grupo or sa kanyang scam operation. John Consulta, nakatutok 24 oras. Umaasa pa rin ang ilang kaalyado na tatakbo sa 2028 presidential race, si Naga City Mayor Robredo, kahit desidido siyang maging re-electionist na lang. Dapat anyang huwag umasa sa isang savior, sabay banggit sa mga pwedeng tumakbo sa 2028. May nabanggit ding mga mayor na pwede kung nasa edad na. Nakatutok si Mav Gonzalez. Buo na ang desisyon ni Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo na huwag tumakbo sa pagka-presidente, vice-presidente o senador. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya, na din ako mabalik ng national. Si mga habo sa kuya, nangungutya na nahiling binangayayan, mabaribay man ang isip. Ang plano niya, maging re-electionist sa 2028 dahil nakikita niyang mas epektibo siya sa lokal na pamahalaan. Matagal na anya niya itong sinasabi sa mga kaalyado niya. Kasi hiling ko dapat haliun na ito bagang mentality na gano'n may sarong savior. Na may man arog ka yan. May man arog ka yan. May man monopoly kang kakayahan. Katunayan, marami aniyang pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028 na handa niyang tulungan. Katakol man kaya ang pwede. Katakol man ang pwede. Sa grupo mi, si Risa, pirang beses na nagsabing okay siya. Sa hiling ko, si Bam sa Kasigiko, pwede man yan. Although pareho nagsabing Hapuninda. Nagbanggit din siya ng mga pangalang mula sa mga lokal na pamahalaan, bagaman ng ilan, posibleng hindi pa aniya pwede sa 2028. Sa hiling ko, si Vico would make a good president. Ang ano lang talaga, si Edad. Ang sarap pa na hiling ko matibay na mayor na would make a good president, si Joy Belmonte. Pero sa pagitan niya at ng mga nabanggit niya, siya pa rin ang mas matunog. Tulad ng isang nag-leak na presidential survey kung saan siya ang pumapangalawa kay Vice President Sara Duterte. Binanggit yan ni Senador Kiko Pangilinan sa isang post. Ang mga numero umano ngayong 2 taon pa bago ang 2028, mas malakas aniya sa numero ni Robredo noong bago pa ito tumakbong Pangulo noong 2022. Kung makakabuuan niya sila ng koalisyong mas malawak sa nabuo noon, ay posibleng manalo si Robredo sa 2028. Kaya sabi ni Senador Kiko Pangilinan na binanggit ni Robredong isa sa mga pwedeng tumakbo, ginagalang man niya ang desisyon ni Robredo, naniniwala raw siyang makakatulong sa interes ng bayan kung magbago ang isip ni Robredo. Sabi pa ni Pangilinan na Liberal Party Chairman, kung hindi aniya tatakbo si Robredo ay hindi siya mapupunan ng ibang pambato mula sa kanilang hanay. Baka lumiit pa aniya ang tsansa ng panalo. Ginagalang din ni dating Liberal Party President Butch Abad ang desisyon ni Robredo. Pero kung may iba namang alternatibo, kailangan aniyang pag-usapan ng partido.
That opens up discussions on who should be it for the opposition. But I don't have any ideas, but there are people there like Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Hinihingan pa namin ng komento ang ibang pinangalanan ni Robredo na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mahigpit talagang batas sa pagsasapubliko ng income tax returns ayon mismo sa dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ng Aquino Administration. Pati ang pag-iwan kahapon sa Kamara ng kahong naglalaman ng ITR ni Vice President Sara Duterte, hindi pinapayagan ng batas. Nakatutok si Maki Pulido. The law expressly says it can only be examined if the two requisites concur in aid of legislation and in an executive session. Thank you, Madam Chair. But this is not an inquiry in aid of legislation. This is an impeachment proceeding. Yan ang dahilan ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza kung bakit hindi raw pwede buksan at suriin ng House Justice Committee ang kahong ito ng income tax returns ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Parang you are so near yet you're so far. Ang katwiran na yan ng BIR nakasaad sa Section 20-A ng National Internal Revenue Code kung saan nakasaad na maaari lamang magsumite ng tax returns at iba pang datos ang BIR Commissioner sa Congress kung ito ay in aid of legislation at kung naka-executive session. Dahil dyan, gusto dapat bawiin ng BIR ang kahon ng tax returns pero umalma dito ang komite. Therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. We will not be returning this to BIR. Kaya ang selyadong kahon, pinirmahan ng BIR Commissioner at iniwan sa Kamara. Sabi ni dating BIR Commissioner Kim Henares, mahigpit talaga ang batas sa pagsasapubliko ng income tax returns dahil maaring may maibunyag na trade secret kung mabusisi ito ng kalaban sa negosyo. Kasi yung tax return, pag makikita mo kung saan siya kumikita, paano siya kumikita, and usually these are trade secret, di ba? May mga confidential provision dyan, no? Yung pag makikita mo, kung ikaw ay competitor, makikita mo saan siya gumagastos, mga ganyan, no? So, confidential yung mga information na yan, no? Sabi pa ni Henares, hindi raw pinapayagan ng batas ang ginawa ni Mendoza nang iwanan niya sa Kongreso ang selyadong kahon ng mga income tax returns. That's even not allowed in the exception because he said, furnish its appropriate copy with copies of the income tax return. So, leaving it there, you already furnish them with copies. Paliwanag ni Henares, may ilang exemptions lamang sa National Internal Revenue Code na pinapayagang isa publiko ang income tax returns. Bukod nga sa paghingi rito ng Kongreso in aid of legislation, kasama riyan kung iutos ng Pangulo na bigyan ng Secretary ng Department of Finance at kung hingi nito ng Korte. Kaya ibang usapan raw kung ang Senate Impeachment Court na ang hihingi ng tax records. Ganito raw ang ginawa noon ni Henares nang ipatawag siya sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 para ipresenta sa pagdinig ang tax records ni Corona at ng may bahay nito. Senate is already a court, no, because it's an impeachment court. So this Section E will now be the exception. Although in my case, I asked the President authority to release the return. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Papunta na sa Czech Republic ang high-level coordinating team na makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para mapabalik na sa bansa si dating Congressman Zaldico. Ang Justice Department umaasang mapapadeport si Ko mula po sa Prague. Nakatutok live si Mariz Zumali. Mariz! Dobre den, Emil. Hello mula rito sa Czech Republic. Narito nga po tayo ngayon sa lugar kung saan matatagpuan ang Philippine Embassy dito sa Prague, Czech Republic. Matapos ngang i-anunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustudiya na ng Czech authorities ang nagtatagong si dating Congressman Zaldico matapos magtangkang pumasok sa Germany nang kulang ang mga dokumento. Kasalukuyan naman daw na sa pagpupulong si Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez na may kaugnayan daw po sa kay Ko.
Sa mga oras na ito ay papunta na rito sa Prague, Czech Republic ang flight ng High-Level Coordinating Team ng Administrasyong Marcos na mangangasiwa sa pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Pinangunahan ito ni Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Mahalagaan nilang personal na makipag-ugnayan sa mga otoridad dito ang mga kinatawan mismo ng gobyerno ng Pilipinas para maidiin sa kanilang halaga sa Pilipinas ng pagpapanagot kay Ko. Naharap si Ko sa mga kaso malversation at graft and corruption kaugnay ng flood control scandal. Sa Pilipinas, idiniin ng Justice Department na dadaan sa masusing legal at diplomatikong proseso ang mga hakbang ng Philippine government para mapauwi si Ko. We approach this engagement with full respect for Czech legal procedures and with the understanding that the process may require time to complete properly. Walang timetable. Hintayin na lang po natin. Dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic, naghahanap ng iba pang legal na paraan ng pamahalaan para mapauwi si Ko. Pero umaasa ang Justice Department na ipadedeport si Ko. The fact that the Czech Republic is open to dialogue, that I think is very telling. Simple deportation, it's not only a faster route, but it's also a more plausible route than extradition. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Czech authority si Ko. Sagot naman ng Malacanang sa tanong kung kumpiyansa itong mapapauwi si Ko matapos ang biyahe ni Secretary Vida. Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. Emil, inihahanda na nga raw ng pamahalaan ng mga dokumento magpapatunay na may mga nakabingbing kaso si Ko sa Sandigan Bayan. Depensa raw ito kung sakaling nakapag-apply na nga siya ng political asylum na hindi persecution kundi prosecution ang pakay ng pagpapabalik kay Ko sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Czech Republic. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Inasahan na ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kumpirmasyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa lahat ng charges laban sa dating Pangulo. Nakatutok live si Von Aquino. Von. Vicky, hindi na raw nagulat ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na ituloy na ang paglilitis sa mga kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Ito raw ay inaasahan ng mangyari. Sabi ng dating Chief Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo sa GMA News, kung ebidensya raw ang pag-uusapan, dismiss na dapat ang kaso. Pero may ibang konsiderasyon ang nangyari. Tulad daw ng ipinagpatuloy ng Pre-Trial Chamber 1 ang pagdinig kahit na nakabinbin ang apela kung may jurisdiction sila. Ito raw ang dahilan kung bakit inaasahan na niyang magtutuloy na talaga sa trial proper ang kaso ng dating presidente. Halos ganito rin ang tono ng abogado ni Duterte sa ICC na si Nicholas Kaufman. Sabi ni Kaufman sa isang text message sa GMA News, hindi na raw nakakapagtaka ang desisyon ng Pre-Trial Chamber na base raw sa mga hindi napatunayang pahayag ng mga self-confessed murderers na ginawang cooperating witness, ni hindi raw nasuri ang kredibilidad ng mga witness na ito sa mga confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na raw ng ibang katauhan ng mga witness, gagastusan mula sa international community funding, mula sa Office of the Prosecutor, sa paglilitis patutunayan ng depensa na ang tinutukoy na patakaran ng Estado na pagpaslang ay isang ganap na kathang-isip. Ipapakita rin ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Vicky, patuloy na kinokontak ng GMA News ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Samantala, ayon naman sa Office of the Vice President, pagdating sa ICC matter, si Attorney Kaufman ang sasagot. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Kumpiyansa ang ilan sa House Justice Committee na sapat o higit pa ang mga ebidensya para masabing may probable cause o may batayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag pang smoking gun ng isang kongresista ang mga nakita sa SALN ng bise at ang bilyong-bilyong pisong transaksyong kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
ang nakita ng House Committee on Justice na malaking pagkakaiba ng halaga ng bank transactions ni Vice President Sara Duterte kumpara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, tinawag na smoking gun ng isang miyembro nito. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. Ang pagdinig ng komite, ginagawa para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Umalma kasi si BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza dahil base raw sa batas, bawal ang pagsasapubliko ng anumang tax records ng isang individual maliban na lamang kung hilingin ito ng Kongreso in aid of legislation at kung bubusisiin ito sa isang executive session. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Ang kahon ng income tax returns ng bise nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umunoy banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na rin pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang bise. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.